Ikalawang kabanata. Babala laban sa mga may pinapaboran. Mga kapatid, bilang mga mananampalataya ng dakila nating Panginoong Hesukristo, dapat wala kayong pinapaboran. Halimbawa, dumating sa inyong pagtitipon ang isang mayaman na may gintong singsing at nakasuot ng mamahaling damit, at dumating din ang isang mahirap na punit-punit naman ang damit. Kung aasikasuhin nyo ng mabuti ang nakasuot ng mamahaling damit at bibigyan ng upuan, samantalang ang mahirap ay patatayuin na lang ninyo o pauupuin sa sahig, hindi ba't may pinapaboran kayo ayon sa masama ninyong pag-iisip? Makinig kayo mga minamahal kong kapatid. Hindi ba't pinili ng Diyos ang mga mahihirap sa mundong ito upang maging mayaman sa pananampalataya at maging tagapagmana ng kahariang ipinangako niya sa mga nagmamahal sa Kanya? Ngunit minamaliit nyo naman ang mga mahihirap. Hindi ba't ang mga mayayaman ang nagpapahirap at nagpaparatang sa inyo? Hindi ba't sila ang nanlalait sa marangal na pangalan ni Hesukristo at sa pangalang ito kayo nakilala? Pero kung sinusunod nyo ang utos ng hari sa kasulatan na nagsasabi, mahalin mo ang iyong kapwa, gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili, mabuti ang ginagawa ninyo. Ngunit kung may pinapaboran kayo, nagkakasala kayo at ayon sa kautusan, dapat kayong parusahan, dahil nilabag nyo ang utos na ito. Ang tumutupad sa buong kautusan, pero lumabag sa isa sa mga ito, ay lumabag na rin sa buong kautusan. Sapagkat ang Diyos na nag-utos, huwag kang mangangalunya, ay nagsabi ring, huwag kang papatay. Hindi ka nga nangangalunya, pero pumapatay ka naman. Nilalabag mo pa rin ang kautusan. Kaya mag-ingat kayo sa pananalita at gawa nyo, dahil ang kautusan na nagpalaya sa inyo, ang siya ring hahatol sa inyo. Walang awang hahatulan ng Diyos ang hindi marunong maawa, pero ang maawain sa kapwa ay hindi kailangang matakot sa oras ng paghatol. Ang pananampalataya at mabuting gawa. Mga kapatid, ano bang mapapala ng isang tao kung sabihin niyang mayroon siyang pananampalataya, pero wala naman siyang mabuting gawa? Maliligtas ba siya ng ganyang pananampalataya? Halimbawa, walang maisuot at walang makain ng isang kapatid. At sasabihan mo, pagpalain ka ng Diyos at hindi ka sana ginawin at magutom, pero hindi mo naman siya binigyan ng kailangan niya. May nagawa ba itong mabuti? Ganito rin naman ang pananampalataya. Kung hindi ito kinakikitaan ng mabuting gawa, wala itong kabuluhan. Kung talagang may magsasabi, may pananampalataya ako, at ikaw naman ay may mabuting gawa, ito naman ang isasagot ko. Paano ko makikita ang pananampalataya mo kung wala ka namang mabuting gawa? Ipapakita ko sa iyo na may pananampalataya ako sa pamamagitan ng mabuti kong gawa. Naniniwala ka na may iisang Diyos? Mabuti yan. Pero kahit ang masasamang espiritu man ay naniniwala rin at nanginginig pa nga sa takot. Ikaw na walang pangunawa, gusto mo bang patunayan ko na walang kabuluhan ang pananampalataya kung walang mabuting gawa? Hindi ba't itinuring na matuwid ng Diyos ang ninuno nating si Abraham dahil sa mabuti niyang gawa nang ihandog niya sa altar ang anak niyang si Isaac? Makikita mo na ang pananampalataya niya ay may kasamang mabuting gawa. Naipakita na tunay ang pananampalataya niya sa pamamagitan ng mabuting gawa. Natupad ang sinasabi ng kasulatan. Sumampalataya si Abraham sa Diyos at dahil dito, itinuring siyang matuwid. Tinawag pa nga siyang kaibigan ng Diyos. Dito niyo makikita na itinuturing na matuwid ng Diyos ang tao dahil sa mabuti nitong gawa at hindi dahil sa pananampalataya lamang. Ganoon din si Rahab, ang babaeng bayaran. Itinuring siyang matuwid dahil itinago niya ang mga espiya ng mga Israelita at itinuro ang ibang daan para makatakas sila. Kung paanong patay ang katawang walang espiritu, patay din ang pananampalataya kung walang mabuting gawa.